Isa pong nakakagulat na balita ang lumabas mismo sa US Secretary of Commerce. May bagong pahayag si Ginoong Howard Lutnick na nagbigay po ng kakaibang pananaw kung paano po maaaring gamitin ng gobyerno ang isang produkto nang hindi po dumadaan sa mahahabang proseso ng procurement. At dito po pumapasok ang pangalan ni Ripple at ang digital asset na si XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang ibig sabihin ng gratis vendor? Ipinaliwanag po ni Ginoong Lutnick na ang gratis vendor ay isang approved vendor na nagbibigay po ng produkto sa gobyerno ng libre. Hindi ito binibili kahit isang sintimo, kaya hindi ito dadaan sa tinatawag niyang government hell o mahigpit na proseso ng pagbili. Ang epekto po nito ay mas mabilis makakuha at magagamit ng mga ahensya ng gobyerno ang isang technology. Kung iisipin natin, kung software mismo ay pwedeng ipasa ng libre, bakit hindi pwedeng mangyari ito kay XRP? Ngayon ay pwede bang ibigay ni Ripple ang XRP sa gobyerno? Ayon po rito kay Ginoong John Squire na nagbahagi po ng video sa X, ay may direktang epekto ito kay XRP. Dahil kung ibibigay po ni Ripple ang XRP o ang kanyang code bilang gratis vendor, pwedeng agad magamit ng mga ahensya ng gobyerno ang asset na ito. Hindi na po sila dadaan sa napakabigat na regulations na madalas pumipigil sa paggamit ng mga digital assets. Ang posibleng epekto po nito sa market ay napakalaki. Kapag nakita po ng mga investors na mismong gobyerno ng US ang gumagamit ng XRP, sigurado pong tataas ang kumpiyansa at maaring magdulot ng malakas na rally sa presyo. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito para kay XRP? Si XRP po ay matagal nang itinuturing na solusyon para sa cross-border settlement at saka liquidity. Kung gagamitin siya ng gobyerno bilang libre at hindi produkto na binibili, mas mabilis itong ma-adapt sa payments. Yan, sa payments, compliance, at saka data security. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman po rito ay kung sakaling mangyari nga ito, si XRP ay maaaring maging isa sa pinakamalakas na digital assets na susuportahan mismo ng gobyerno ng US. Pero hanggang hindi pa ito kumpirmado ng Ripple at ng federal agencies, mananatili muna itong posibilidad. Ang malinaw lamang po dito ay kung mangyari ito, kayang baguhin po ni XRP ang laro ng crypto at financial systems sa loob ng Amerika. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.